Narito at nais kong itampok ang isa na namang kasaysayan. Bibigyan natin ng buhay ang kwentong nakaraan na padala sa atin ng isa sa masugid nating taga-subaybay. Alaala po ng lumipas tungkol sa sarili niyang kwento na alam kong pupukaw at aantig sa inyo inyong mga damdamin. Narito at padala po ito, isinulat sa atin ng isang nagpakilala sa palayaw na Aurora ng Banaba, Batangas. Ganito niya nais na ikwento, ganito niya nais na ilarawan ang kanyang tunay na kasaysayan. Dear Kuya Larry, isang magandang araw sa iyo at sa inyong lahat dyan sa paborito kong himpilan ng radyo, DWWW, mula po noong dekada 90. Kuya Larry, itago mo na lamang ako sa pangalang Aurora. Ngayon ay 59 years old. Ako po ay tubong Banaba, Batangas. Ako ay matagal mo nang taga-subaybay at ngayon ay napasulat din ako sa iyo upang sana ay mabigyan mo ng pagkakataon na maihatid, mabasa sa iyong papawid ang aking buong kwentong buhay at pag-ibig. Pag-ibig na nagturo sa akin ng maraming bagay. Mga bagay na daladala ko hanggang sa pagtanda ko ito. Kuya, nais kong simulan ang aking kwento noong mga panahong lugmok na lugmok ako dahil sa maagang pagpanaw ng aking ina. Noong ako ay 20 anyos pa lamang. Nang pumanaw ang aking ina dahil sa sakit na cancer sa matres, hindi ko alam kung paano magsisimula muli. Napakahirap na mawala ng ina, lalo sa party ko kung saan ay nasanay akong dumepende o idepende ang lahat-lahat sa kanya. Nang mga panahong yun, Kuya, ay bagsak din ang aming kabuhayan. Dahil sa totoo lang, naubos ang ipon ng aking ina mula sa pagiging isang guro sa elementarya dahil sa kanyang pagpapagamot. Nag-iisang anak lamang ako, Kuya. At sa kasama ang palad ay namatay din ang aking ama nung ako naman ay 4 na taong gulang pa lamang at hindi na muli pang nag-asawa ang aking ina. Nang mawala ang aking ina ay nag-aaral pa ako noon at nasa huling taon na sa kolehiyo sa lokal na universidad dito sa Batangas. Nang mawala ang aking ina ay napilitan akong mag-working student upang maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Dahil alam kong kapag nakatapos ako ay malaki ang maitutulong nito sa paghahanap ko ng magandang trabaho at dito ay makababayad ako sa aming pagkakautang. Kuya, ang aking isang tiya na kapatid ng aking ina ang kumalinga at tumingin sa akin. Sinuportahan niya ako pansamantala. Napakabuti ng kanilang pamilya sa akin, ngunit ayaw ko naman silang abusuhin. Kaya todo ang aking pagsisikap na mapaunlad ang aking sarili. Kaya naman nakapokus ako sa aking pag-aaral upang kahit nasaan man ang aking ama at ina ay maging proud po sila sa akin. Kaya naman iniwasan ko ang anumang bagay na makadidistract sa aking pagtupad sa aking mga pinakaasam-asam na pangarap sa buhay. Iniwasan ko maging ang pag-ibig. Iniwasan ko talaga, Kuya, dahil naniniwala ako sa sinasabi ng mga nakatatanda noon na mawawala ang katalinuhan ng isang tao kapag umibig na ito. Kaya naman todo iwas po ako. Ngunit sadyang mapaglaro talaga ang tadhana, Kuya.
sadyang kapag kumatok si Cupido sa iyong puso, ay hindi mo ito may iwasan pa. At ito ay sa katauhan ni Francis. Engineering student si Francis at graduating na ito. Kahit anong iwas ko sa kanya, ay hindi ko naman maiwas ang aking puso na mahulog sa kanya. Sa panahon din kasi ng aking pangungulila sa aking ina, ay doon siya dumating at laging nakasuporta sa akin. Sa bawat kalungkutan, sa bawat pighati ng aking buhay noon, naghanda lagi si Francis. Naghanda ang kanyang balikat upang aking masandalan at ang kanyang panyo upang punasan ang aking mga luha. Hindi ko napansin sa paglipas ng mga araw at buwan ay nahulog na pala ang aking puso kay Francis. Hindi ko alam ang aking gagawin ng mga panahong iyon. Nagdadalawang isip ako kung susundin ko ba ang aking puso o ang una kong desisyon na ipagpaliban muna ang usaping puso upang matupad ko ang aking mga pangarap ng walang sagabal. Ito rin ang aking sinabi kay Francis. Inamin ko sa kanya na malaki talaga ang aking agam-agam na sagutin siya dahil sa aking mga plano sa buhay. Atin ang muling tunghayan ang kasaysayan ng pag-ibig padala sa atin ni Aurora. Kuya Larry, nang dumating sa buhay ko si Francis, kahit na busy ako at nakatuon ang aking isip sa pag-aaral o sa pag-aaral, talagang nagdalawang isip ako kung susundin ko ba ang aking puso o ang una kong desisyon na ipagpaliban muna ang usaping puso upang matupad ko ang aking pag-aaral ng walang anumang sagabal. Ito rin ang aking sinabi noon kay Francis. Inamin ko sa kanya na malaki ang aking pangamba. Malaki ang aking agam-agam na sagutin siya dahil sa aking mga plano sa buhay. Ngunit ang sagot naman sa akin ni Francis, hindi naman kailangan na maging sagabal siya sa aking pagtupad sa aking mga pangarap. Bagkus ay magiging suporta ko pa siya at magiging gabay para tuparin ang mga ito. Sa matuling salita, naging kami ni Francis, kuya. At tama nga siya. Hindi naging sagabal ang aming relasyon sa pagtupad ng aking mga pangarap. Lumipas ang mga buwan na masayang-masaya kaming dalawa ni Francis. Mataas din noon ang aking mga nakukuha sa lahat ng aking pagsusulit dahil talagang inspired ako sa aking pag-ibig kay Francis. Masaya at maayos na ang takbo ng aking buhay, Kuya Larry. Na kahit na wala ang aking ina, ay hindi pa rin ako pinabayaan ng dakilang lumikha. Ngunit bakit kung kailan masaya na ulit ako, ay saka naman binabalikan ako muli ng kalungkutan? Lahat pala ng aking kasiyahan, kuya, ay may katapusan din. Dahil niloko ako ni Francis. Nagkaroon siya ng ibang babae at ang masakit, napakasakit, ay nagawa nila ang bagay na hindi ko pinayagang gawin naming dalawa. Ang ibig kong sabihin, kuya, may nangyari sa kanila ng kanyang babae. Kaya naman muling gumuho ang aking mundo. Akala ko ay sasaya na ako ng lubos, ngunit hindi pa rin pala. Napakasakit ng idinulot na sugat ni Francis sa aking puso. Ang taong inakala ko ay laging nasa aking tabi
at susuporta sa akin ay lolokohin pala ako. Sa nangyari ay halos bumagsak ako sa aking mga subjects dahil hindi ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral dahil madalas akong umiiyak. Araw-araw naman ay pinupuntahan ako ni Francis upang humingi ng kapatawaran, upang magpaliwanag. Humingi ng pangalawang pagkakataon na patunayan niyang muli ang kanyang sarili. Anya, nalasing lamang siya ng gabi ngayon. At hindi niya gusto ang nangyari sa kanila ng babaeng iyon. Lumipas pa ang ilang pang buwan at nakabawi naman ako sa aking mga grades. Naisip ko kasi na wala namang mangyayari sa akin kung magmumukmuk lang ako. Nakapagtapos ako, kuya, sa kolehiyo at alam kong sobrang proud sa akin ang aking mga magulang. Natanggap ako sa isang maliit na accounting firm dito sa Batangas at unti-unti ay nakapag-ipon ako at nabayaran ko ng paunti-unti ang aming mga utang. Lumipas pa ang mga taon at kahit wala ng aking mga magulang, ay naging masaya naman ako. Sa ngayon, ay may 3 na akong anak, kuya. 2 babae at 1 lalaki ang aking naging anak kay Francis. Oo, tama ka, kuya. Anak namin ni Francis. Dahil nagkabalikan kaming 2. 3 taon matapos kaming makagraduate. Hindi naman kasi tumigil ito sa panunuyo sa akin upang patunayan ang kanyang sarili sa pangalawang pagkakataon. At nakita ko naman na lubos ang pagsisisi niya sa nangyari noon at talagang hindi na iyon ginusto at nadala lamang siya ng pagkakataon. Mula nang magkabalikan kaming 2 ni Francis, ay wala nang inatupag itong si Francis kundi ang iparamdam sa akin ang kanyang pagmamahal. Sa aking pag-ibig kay Francis, ay natutunan ko ang magpatawad at muling magtiwala sa taong iyong minamahal. Hanggang dito na lamang po, kuya, at maraming salamat sa iyong pagbasa at pag-ere kung sakasakali ng aking liham ng kwentong buhay at pag-ibig. Nais ko po sanang hilingin na maisahin pa po at mapatugtog mo ang aking paboritong awitin na pinamagatang Don't Give Up On Us. Labos na gumagalang at nagpapasalamat, Aurora ng Banaba, Batangas. Well, mga kaibigan, mga giliw naming taga-subaybay, batid kong naibigan po ninyo ang inihatid naming kasaysayan ng pag-ibig. Ang bawat isa ay maaring may naibang kwento ng pag-ibig. Sino man po sa atin, batid ko na may espesyal ding kwento ng pag-ibig ng nakaraan, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Halika kayo at ibahagi rin sa programang ito ang pitak ng sarili ninyong kwento. Yung bang natatangi ninyong kasaysayan ng pag-ibig na kailanman ay hindi na ninyo malilimutan pa. Yung bang hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong isip, puso at damdamin. At sana po naman ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang mga kwento ng pag-ibig na aming inilalarawan sa inyo. Inyong ipadala sa palatuntunan ito ang bawat kwento na may kaugnayan sa inyong puso at damdamin at malugod po namin itong isa sa himpapawid. Pwede ninyong hilingin o banggitin sa inyong liham kung anong theme song ang nais ninyo. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.